Kumusta kayong lahat, aking pinakamamahal na kapamilya at mga kaibigan, sa ating espasyo ng pag-asa at pagbabago. Alam kong marami sa atin ang nakararanas ng isang bagay na parang isang lubid na buhol-buhol, isang problema na kahit anong gawin mo ay hindi makaladkalad. Minsan, pakiramdam mo ba na may mga buhol sa buhay natin na parang walang hanggan, hindi natin alam kung paano sisimulan o kung may pag-asa pa bang makawala? Kung sumasalamin ito sa puso mo, nasa tamang lugar ka. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim na maaaring magpabago ng lahat, isang dasal na hindi lang basta dasal, kundi isang himalayang lakas na kayang kalagin ang pinakamalalim at pinakakomplikadong mga buhol sa iyong buhay. Isipin mo, ilang gabi ka nang hindi makatulog, ilang araw ka nang balisa, ilang taon ka nang nagdadala ng pasaning ito. Hindi ka nag-iisa. Maraming katulad mo ang nanonood ngayon, at ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ang pangako ko sa iyo ngayon ay, sa pagtatapos ng video na ito, hindi lang magkakaroon ka ng panibagong pag-asa, kundi magkakaroon ka rin ng konkretong paraan, isang banal na sandata, upang harapin at kalagin ang mga walang hanggang buhol na ito. Maniwala ka, kaya mong lumaya. Handa ka na bang simulan ang paglalakbay na ito kasama ko? Kung umupo ka ng komportable, dahil sisimulan na natin ang isang kwento ng pananampalataya, pag-asa, at kapangyarihan. May isang kwento akong gusto kong ibahagi sa inyo. Kwento ito ng isang babae na ang pangalan ay Elena. Si Elena, noong unang beses ko siyang nakilala, ay parang isang gusot na sinulid. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, at ang kanyang mga balikat ay laging nakayuko, na parang laging may mabigat siyang pasan. Ang buhay niya, ayon sa kanya, ay puno ng walang hanggang buhol. May buhol sa kanyang pamilya, matagal na silang hindi nagkakaunawaan ng kanyang kapatid. May buhol sa kanyang pinansyal, kahit anong sipag niya, laging kapos. At ang pinakamabigat sa lahat, may buhol sa kanyang puso, isang matinding kalungkutan na hindi niya maintindihan ang pinagmulan. Nasaan man siya, anong ginagawa niya, laging may buhol. Nagdadasal siya, pero pakiramdam niya ay hindi siya naririnig, o kung naririnig man, walang nagbabago. Nakita ko sa kanya ang kawalan ng pag-asa na alam kong marami sa inyo ang nakaranas na. Naaalala ko pa noong sinabi niya sa akin, "Guro, pakiramdam ko hindi na ako makakawala. Lahat ng pagsubok ko ay parang laging nauwi sa parehong buhol." Pero dito nagiging interesante ang kwento ni Elena. Dahil hindi lang tayo magtatapos sa kwento ng problema. Dito natin sisimulan ang paghahanap ng solusyon. Naaalala ko pa ang araw na pinakilala ko sa kanya ang birheng tagapagkalad ng mga buhol. Sa simula, nag-atubili siya. Marami na siyang sinubukan. Pero ipinaliwanag ko sa kanya na ang pananampalataya ay hindi lang basta paghingi, kundi pagtitiwala, pagbibigay ng sarili, at higit sa lahat, pagkilala na may mas malaking kapangyarihan na kayang kumilos sa ating buhay. Ang mga buhol na nararamdaman natin, kapamilya, ay madalas na hindi lang pisikal o panlabas. Ito ay mga buhol din sa ating isip, sa ating damdamin, sa ating pananaw sa buhay. Ang takot, ang pag-aalinlangan, ang pagdududa, ang pagkabigo, ang galit, ang inggit, lahat iyan ay mga buhol na humahadlang sa ating paglaya. At hanggat hindi natin kinakalagan ang mga ito sa ating kalooban, patuloy silang magiging walang hanggang buhol sa ating panlabas na buhay. Alam mo, ang konsepto ng mga buhol ay malalim. Hindi lang ito mga problema sa negosyo mo, o sa relasyon mo, o sa kalusugan mo. Ang mga buhol na tinutukoy natin dito ay yung mga balakid na paulit-ulit na humahadlang sa iyong pag-unlad, yung mga pakiramdam na nakakadena ka sa isang sitwasyon na hindi mo kayang baguhin. Ilang beses mo nang sinubukang ayusin ang pamilya niyo, pero laging nauwi sa parehong away. Ilang beses mo nang sinubukang magtipid, pero laging may emergency na nauubos ang ipon mo. Ilang beses mo nang sinubukang bumangon mula sa kalungkutan, pero bumabalik-balik lang ang bigat ng loob. Iyan ang mga walang hanggang buhol na tila walang katapusan. At ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na dulot nito, ay ang pinakamabigat na buhol sa lahat. Pero ano nga ba ang pinagmulan ng mga buhol na ito?
Kadalasan, ang mga buhol na ito ay nagsisimula sa isang pagkakamali, isang desisyon, o isang pangyayari na nagdulot ng sugat. Ang sugat na ito, kung hindi na pagaling, ay nagiging komplikasyon. Parang isang sinulid na nagkapulupot, kapag hinila mo ng sapilitan, mas lalong humihigpit ang buhol. Ganoon din ang ating mga problema. Kapag pilit mong sinusolusyonan ng walang tamang pag-iisip o pananampalataya, mas lalong nagiging komplikado. Halimbawa, ang buhol ng pagpapatawad. Hindi mo mapatawad ang taong nanakit sa iyo. Ang buhol na yon, kahit hindi mo nakikita, ay humahadlang sa iyong kapayapaan, sa iyong relasyon sa iba, at sa iyong kakayahang tumanggap ng pagpapala. Ang walang hanggang buhol ay ang buhol na hindi mo kayang kalagin sa sarili mong lakas. Ito ang mga buhol na nangangailangan ng mas mataas na tulong, isang Himalayang interbensyon. Kapag sinasabi ko ito, naiisip ko ang marami sa inyo na baka nasasabi sa sarili, pero subok na ako, guro. Nagdasal na ako ng nagdasal. At naiintindihan ko. Pero minsan, ang dasal ay hindi lang basta paghingi. Ito ay pakikipag-ugnayan, pagpapalalim ng koneksyon. Ito ay pagbibigay ng pahintulot sa banal na kapangyarihan na kumilos sa paraang hindi natin kayang isipin. Hindi natin kontrolado ang buhol, pero kaya natin kontrolin ang ating pananampalataya. At doon, aking kapamilya, nagaganap ang himala. Ang birheng tagapagkalag ng mga buhol ay isang mahalagang debosyon para sa mga Kristiyano, lalo na sa mga Katoliko, na sumisimbolo sa kakayahan ng mahal na ina na mamagitan para sa atin at tumulong sa paglutas ng mga problema sa ating buhay. Siya ang ating ina, ang ating tagapamagitan, na may kakayahang iakyat ang ating mga pasanin sa kanyang anak. Ngayon, bakit nga ba siya ang tinawag nating tagapagkalag ng mga buhol? Ang debosyon na ito ay nagmula sa Alemanya, sa isang lumang painting na nagpapakita kay Birheng Maria na kalmado at buong pagmamahal na kinakalagan ang isang mahaba at buhol-buhol na laso. Sa isang banda ng painting, makikita ang isang anghel na nag-aalok ng gusot na laso kay Maria. Sa kabilang banda naman, isa pang anghel ang tumatanggap ng laso na malinis na at maluwag na. Ang lasong ito ay sumisimbolo sa ating mga buhay, na puno ng mga komplikasyon, problema, at mga hamon na tila hindi na makalagkalad. Ito ang mga buhol ng ating pag-aalala, pagdududa, kasalanan, pagkalito, sakit, at mga hindi pagkakaunawaan. Ang bawat buhol ay isang aspeto ng ating buhay na kumokontrol sa atin, na humahadlang sa ating kapayapaan at kaligayahan. Pero dito, kapamilya, natin makikita ang pangako. Ang painting na iyon ay hindi lang isang sining, ito ay isang makapangyarihang metapora ng pag-asa. Si Maria, sa kanyang pagiging ina, ay matyaga at maingat na kinakalagan ang bawat buhol, isa-isa. Ito ay nagpapakita na walang buhol na masyadong komplikado o walang hanggan para sa kanya. Ang kanyang papel ay hindi para alisin ang problema sa isang iglap, kundi para gabayan tayo, bigyan tayo ng lakas, at ipamagitan para sa atin upang ang mga buhol na iyon ay dahan-dahang lumuwag hanggang sa tuluyan silang makalad. Ibig sabihin, hindi ka mag-isa sa pagharap sa mga ito. At dito natin makikita ang unang micro-reward, ang kaalaman na mayroong isang ina na handang tumulong sa iyo, anuman ang bigat ng iyong pasanin. Pero paano nga ba ito gumagana? Hindi ito magic, aking kapamilya. Ito ay koneksyon. Ito ay pananampalataya. Ang pagtawag sa birheng tagapagkalag ng mga buhol ay nangangahulugan ng pagkilala sa ating sariling limitasyon at ang pagbibigay ng ating problema sa isang mas mataas na kapangyarihan. Ito ay isang gawa ng pagpapakumbaba at pagtitiwala. Sa halip na pilitin nating kalagan ang buhol sa sarili nating lakas na madalas ay mas lalo lang nagpapahigpit dito ibinibigay natin ito sa mahal na birhen. At nagtitiwala tayo na sa kanyang pamamagitan, ang banal na awa ay kikilos. Nagulat ka ba sa sinabi ko? Akala mo ba, isang simpleng dasal lang? Hindi. Ito ay isang proseso ng pagbabago ng puso. Ito ay pagbabago ng perspektiba. Ang unang hakbang sa pagkalag ng mga walang hanggang buhol ay ang pagkilala na may buhol.
Ang pangalawa ay ang pagkilala na hindi mo ito kayang kalagin ng mag-isa. At ang ikatlo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay ang pagbibigay ng buhol na iyon sa isang ina na handang tumulong. Dehins ka dapat matakot. Ang mahal na birhen ay hindi lang tagapagkalag ng buhol, siya rin ay ating tagapagtanggol. Sa Salmo 46, isa ay sinasabing, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang laging naroroon na tulong sa panahon ng kaguluhan. Ang mahal na birhen ay isang instrumento ng Diyos upang ihatid ang tulong na ito sa atin. Kaya kung may buhol sa iyong kalusugan, na matagal nang hindi gumagaling kahit anong gamot, idulog mo. Kung may buhol sa iyong trabaho, na parang hindi ka nakikita o hindi umuunlad, idulog mo. Kung may buhol sa iyong espiritu, na parang laging malayo ka sa Diyos, idulog mo. Walang buhol na masyadong maliit o masyadong malaki. Naaalala ko ang isa pang kwento ng isang magsasaka. Tatawagin natin siyang Mang Tonyo. Ang kanyang bukid ay matagal nang hindi bumubunga ng maayos. Palaging may sakit ang mga halaman, o may peste, o may problema sa irigasyon. Paulit-ulit. Ito ay isang walang hanggang buhol sa kanyang kabuhayan. Naisip na niyang sumuko. Pero sa aming pag-uusap, sinabi ko sa kanya na idulog niya ang kanyang bukid, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga problema, sa birheng tagapagkalag ng mga buhol. Sa simula, nagtaas siya ng kilay. Magsasaka siya, praktikal siyang tao. Pero sa kanyang kawalan ng pag-asa, sinubukan niya. Araw-araw siyang nagdarasal, ibinibigay ang kanyang mga problema kay Maria. At doon, aking kapamilya, nagkaroon ng pattern interrupt sa kanyang buhay. Hindi agad-agad nagbago ang bukid. Hindi agad-agad nawala ang peste. Pero nagbago ang puso ni Mang Tonyo. Nawala ang kanyang pagkabigo, napalitan ng panibagong lakas. Naging mas mapagmasid siya sa kanyang bukid. Nakita niya ang mga maliliit na senyales ng problema na dati ay hindi niya napapansin. Dahil sa kapayapaan na naramdaman niya sa pagdadasal, naging mas malinaw ang kanyang isip. Nagtanong siya sa ibang magsasaka, nag-aral ng bagong pamamaraan, at sa tulong ng kanyang pananampalataya, unti-unting nakita ang pagbabago. Mula sa kanyang pananaw, ang buhol ay kinakalagan hindi sa isang iglap, kundi sa proseso ng pagpapakumbaba, pagdarasal, at paggawa ng aksyon na may pananampalataya. Ang kanyang bukid ay unti-unting namunga, at ang kanyang pamilya ay muling nakaramdam ng pag-asa. Makikita mo, ang pagkalag ng buhol ay hindi lang isang spiritual na interbensyon. Ito ay may malalim na koneksyon sa ating neuroscience at behavioral psychology. Kapag ibinibigay mo ang iyong problema, at nagtitiwala ka sa isang mas mataas na kapangyarihan, ang iyong utak ay naglalabas ng oxytocin. Ito ay ang hormone ng pagtitiwala at koneksyon. Ito ay nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone. Kaya, ang iyong isip ay nagiging mas kalmado, mas malinaw. Hindi ka na pinangungunahan ng takot o pagkabigo. Nagkakaroon ka ng kakayahang tingnan ang problema mula sa ibang perspektiba at makahanap ng mga solusyon na dati ay hindi mo nakikita. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya na hindi lang gumagalaw sa espiritual, kundi pati na rin sa pisikal at mental. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng pananampalataya, binibigyan ka nito ng kapayapaan. At sa kapayapaang iyon, ang iyong isip ay nagiging fertile ground para sa mga bagong ideya, sa mga bagong solusyon. Hindi na walang hanggang buhol ang tinitingnan mo, kundi isang hamon na may solusyon. Ito ang pagbabago ng mindset. Ang pagpapakita ng pag-asa. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. Hindi ka nilikha para maging nakakadena sa iyong mga problema. Ngayon, baka iniisip mo, paano ko sisimulan ang Himalayang dasal na ito? Simple lang. Hindi kailangan ng komplikadong ritual. Ang kailangan ay buong puso at taos-pusong intensyon. Ang pagdadasal ay hindi lang pagbigkas ng mga salita, ito ay pakikipag-usap. Ito ay pagbibigay. Ito ay pagtitiwala. Pero bago tayo magpatuloy sa mismong dasal, gusto kong iwanan sa iyo ang isang mahalagang tanong.
Ano ang walang hanggang buhol na pinakamatagal mo nang binubuno? Ano ang pinakamabigat na pasan sa iyong puso ngayon? Isipin mo ito. Dahil ang pagkilala sa buhol na iyan ay ang simula ng pagkalag nito. Sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood at kung sumasalamin ba sa puso mo ang mensaheng ito. Malaking tulong ito sa akin para maintindihan ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas nakakapagpabagong content. Ang iyong kwento ay mahalaga at ang iyong pagbabahagi ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Ang sikreto na nagpabago sa lahat para kay Elena at para kay Mang Tonyo at para sa maraming tao na nagkaroon ng kapayapaan sa gitna ng kanilang mga buhol ay ang buong pusong paglapit sa mahal na Birhen. Ito ay isang uri ng layered storytelling na nagbubuo ng pag-asa, hindi lang sa pagdadasal kundi sa personal na pagbabago. Ang pagdadasal sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang para sa mga problema, kundi para rin sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sa Roma 15:13 sinasabing, ang Diyos ng pag-asa ay punuin nawa kayo ng kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya, upang kayo ay sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang Birhen ay nagiging tulay upang maabot natin ang kagalakan at kapayapaang iyan. Isa sa mga pinakamalaking buhol na nararanasan ng tao ay ang buhol ng kawalan ng pagpapatawad. Ito ay isang walang hanggang buhol dahil kadalasan, hindi ito nakikita at mas lalong humihigpit sa paglipas ng panahon. Ang pagkapit sa puot, galit at paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang ibang tao ang mamamatay. Walang kalayaan sa ganoong sitwasyon. Ang buhol na ito ay humahadlang sa iyong paglago, sa iyong mga relasyon, at higit sa lahat, sa iyong kapayapaan. Kapag ibinibigay mo ang buhol na ito kay Maria, hindi ibig sabihin ay binabaliwala mo ang sakit na iyong naramdaman. Ang ibig sabihin nito ay ibinibigay mo ang bigat ng pagpapatawad sa isang mas mataas na kapangyarihan, upang matulungan kang kalagan ang buhol na ito sa iyong puso. Ito ay nagbubukas ng daan para sa kagalingan, para sa kapatawaran hindi lang sa iba, kundi sa iyong sarili rin. Ang isa pang buhol ay ang buhol ng pagdududa sa sarili. Hindi ko kaya, hindi ako sapat, wala akong kwenta. Ang mga kaisipang ito ay parang mga buhol na gumagapos sa iyong potensyal. Pinipigilan ka nitong lumabas sa iyong comfort zone, pigilan kang abutin ang iyong mga pangarap. Ang mahal na Birhen, na ina ng pag-asa, ay nagbibigay sa atin ng lakas upang labanan ang mga buhol na ito. Siya ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mahalaga sa paningin ng Diyos, nilikha na may layunin. Sa Filipenses 4:13 ay nakasaad, kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ang pagdadasal sa Birhen ay paghingi ng pamamagitan upang matanto mo ang katotohanan ito sa iyong puso. Ngayon, may isang mahalagang bahagi ng pagkalag ng mga buhol na ito na dapat nating tandaan. Hindi ito isang magic spell na agad-agad magkakalag ng lahat. Ito ay isang proseso. Ang mga buhol ay hindi nabuo sa isang iglap, kaya hindi rin sila kinalalagan sa isang iglap. Ang pagiging matyaga, ang patuloy na pananampalataya, at ang paggawa ng iyong bahagi ay napakahalaga. Ito ay isang pang-araw-araw na pagpili upang magtiwala, upang maniwala, at upang kumilos. Ang mahal na Birhen ay hindi gagawa ng lahat ng trabaho para sa iyo. Siya ay magpapamagitan, magbibigay inspirasyon, at magpapalakas sa iyo upang ikaw mismo ang maging instrumento ng pagbabago sa iyong sarili at sa iyong paligid. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang sinasabi kong key completion triggers at progress indicators sa ating paglalakbay. Ang bawat maliit na buhol na nakalag ay isang micro-reward. Ang bawat araw na nagdarasal ka ng buong puso at nakakaramdam ka ng bahagyang kapayapaan ay isang indicator na umuusad ka. Huwag mong maliitin ang maliliit na pagbabago. Minsan, ang pagkalag ng isang walang hanggang buhol ay nagsisimula sa isang simpleng paghinga ng malalim, isang simpleng pagngiti, o isang simpleng pasasalamat sa gitna ng iyong pagsubok. Ang mahal na Birhen ay naroon sa bawat hakbang, sa bawat himig ng iyong pagdarasal.
Ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. Ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Hindi kailanman nagtatapos sa buhol. Ang pinakamahusay sa iyo ay darating pa. Kaya kung nararamdaman mong nahihirapan ka ngayon, alalahanin mo ang mga salitang ito. Nasa iyo ang lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili upang harapin ang mga ito, sa tulong ng banal na kapangyarihan at ng pamamagitan ng birheng tagapagkalag ng mga buhol. Ngayon, handa ka na ba sa pinakamakapangyarihang bahagi ng ating paglalakbay? Handa ka na bang ipagkatiwala ang iyong mga walang hanggang buhol sa mahal na birhen? Huminga ka ng malalim. Kung maaari, hanapin mo ang isang tahimik na lugar. Isara mo ang iyong mga mata, o tingnan mo ang isang imahe ng mahal na birhen kung mayroon ka. Ihanda mo ang iyong puso. Hindi mahalaga kung anong relihiyon ka, basta't may pananampalataya ka sa isang mas mataas na kapangyarihan at sa pagmamahal ng isang ina. Ang orasyon na ito ay mula sa puso at para sa iyong puso. Panginoong Diyos naming mapagmahal, Ama, Anak, at Espiritu Santo, nagpapasalamat po kami sa iyong walang hanggang pag-ibig at habag. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin, at sa lahat ng pagpapala na aming natatanggap, nakikita man o hindi. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Mahal naming Ina, Birheng Maria, Birheng tagapagkalag ng mga buhol, lumalapit po kami sa iyo ngayon na may puso na puno ng pagtitiwala at pag-asa. Ikaw na inang mapagkalinga, na laging handang dumamay sa iyong mga anak, hinihiling po namin ang iyong makapangyarihang pamamagitan. Ina, nakikita mo po ang aming mga puso, nakikita mo po ang bigat ng mga pasanin na aming dinadala. May mga buhol po sa aming buhay na tila walang hanggan, hindi na po namin alam kung paano sisimulan o tatapusin. Ang mga buhol ng karamdaman na matagal nang gumagambala, ang mga buhol ng kawalan ng pag-asa sa pinansyal, ang mga buhol ng pagkalito sa aming mga desisyon, ang mga buhol ng hindi pagkakaunawaan sa aming pamilya at mga relasyon. Ina, ibinibigay po namin sa iyo ngayon ang bawat buhol na ito. Ang buhol ng pagdududa sa sarili, ang buhol ng kawalan ng pagpapatawad, ang buhol ng takot sa hinaharap, ang buhol ng kalungkutan, ang buhol ng pagkabigo, ang buhol ng inggit, ang buhol ng galit. Ilagay po namin ang lahat ng ito sa iyong mga kamay na puno ng pagmamahal. Hinihiling po namin, mahal na Ina, na tulungan mo po kaming kalagan ang mga buhol na ito. Gamitin mo po ang iyong mga daliri na puno ng awa at kalagin mo po ang bawat isa. Hindi man po namin maintindihan kung paano, pero naniniwala po kami sa iyong kapangyarihan at sa iyong pamamagitan. Nananampalataya po kami na sa pamamagitan mo, ang iyong anak na si Hesukristo ay kikilos sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng lakas at pananampalataya upang harapin ang mga hamon na ito. Bigyan mo po kami ng kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makahanap ng mga solusyon. Mahal na Ina, ipanalangin mo po kami. Ipaalala mo po sa amin na kami ay mahalaga, na kami ay may layunin, at na ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa buhol. Turuan mo po kaming magtiwala ng lubos sa Diyos, at tanggapin ang Kanyang kalooban sa aming buhay. Pangalagaan mo po kami sa lahat ng masama, at gabayan mo po kami patungo sa kalayaan at kapayapaan na mula sa Diyos. Salamat po, mahal na Ina, sa iyong pagmamahal at pag-aruga. Amen. Pakiramdam mo ba ay gumaan ang iyong kalooban? Sana ay naramdaman mo ang kapangyarihan ng dasal na ito. Tandaan, hindi ito isang beses lang na pagdarasal. Ito ay isang koneksyon na dapat mong panatilihin. Gawin mo itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang pagdarasal ay hindi lang paghingi, ito ay pagpapasalamat din. Salamat sa bawat maliit na buhol na nakakalag. Salamat sa bawat kapayapaan na nararamdaman mo. Ito na ang oras, aking kapamilya, upang simulan ang iyong bagong kwento. Ang iyong kwento ng kalayaan mula sa mga walang hanggang buhol. Ang iyong kwento ng pag-asa. Ang iyong kwento ng pagbabago. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang pinakamahusay na bahagi ng iyong buhay ay darating pa.
Magtiwala ka sa iyong sarili, magtiwala ka sa Diyos, at magtiwala ka sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Kung naramdaman mong napakakapaki-pakinabang ng video na ito, at kung nakaramdam ka ng pag-asa, please, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong mensahe na magdadala sa iyo ng pag-asa at pagbabago. Ang bawat subscribe ay nagpapalakas sa ating pamilya dito at nakakatulong sa atin na maikalat ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan. At higit sa lahat, tulungan mo akong ikalat ang mensaheng ito. I-share mo ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan, sa iyong social media. Baka may kakilala kang nakakaranas din ng mga walang hanggang buhol na ito, at ang mensaheng ito ang makapagbibigay sa kanila ng panibagong pag-asa. Ikaw ang magiging instrumento ng pagbabago sa kanilang buhay. Kung gusto mong malaman pa ang higit sa debosyon sa Birheng tagapagkalag ng mga buhol, at kung paano papalalimin ang iyong pananampalataya, may inihanda akong susunod na video na tiyak na makakatulong sa iyo. Makikita mo ang link sa description sa ibaba. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito na palakasin ang iyong espiritu at isip. Salamat sa iyong oras, sa iyong pananampalataya, at sa iyong pagtitiwala. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito tayo lahat, sama-sama, sa paglalakbay na ito. Naway pagpalain ka ng Diyos sa bawat hakbang mo. Hanggang sa muli at tandaan, ang iyong mga buhol ay kayang kalagin. May pag-asa ka. May kapangyarihan ka. Paalam.